152 contracts worth 1.9 billion pesos. Nung 2016 to 2021, that is more or more 5 years. Ha? Nung panahon ni Pangulong Duterte, meron na ito 1.9. Ito yung mga panahon na alam naman natin, hawak nila ang Ilocos o mga congressman dyan, mga bata nila. Pero tingnan ninyo yung susunod, ha? Ang nakuha ng Megapolitan. Marami pa sa mga kontrata nito mula 2016 hanggang 2018, naka-joint venture sa iba pang mga kumpanya. O gumamit pa ng ibang di ba? Wait, yan yung ginagawa nila para makalusot joint venture di ba? Gumamit pa sila ng iba kasi siyempre nahiya pa sila kay siguro inisip nila hindi atin itong speaker na ni Duterte. So, kailangan medyo palusutan muna natin. Di atin to. Pero nung 2022 na, tingnan nyo, garapalan. Hindi aabot sa 500 million pesos worth of contracts ang napananalunan ng kumpanya sa mga taong ito. Pero pagputok ng 2022, kasabay ng pagiging konsehal ni Alcid at pag-upo bilang Pangulo ni PBBM, biglang umakyat sa 917 million pesos ang presyo ng mga kontratang nakuha ng Megapolitan Builders. Pagsapit ng 2023, dumoble ito sa 2 billion pesos. 2 billion. Dumoble na. Noong unang taon pa lang, pumalo na ng kalaki. Ngayon, nung naging 2023 na, dumoble na. Worth of contracts muli noong 2024 at 1.8 billion pesos naman noong 2025. Sa kabuuan, aabot sa 6.9 billion pesos ang presyo ng mga kontratang nakuha. Yung kanina kasing almost 9 billion, kasama yung 2021, kasama yung 2016 to 2021. So kung tatanggalin mo yun, ito na daw yung from 2022 hanggang ngayong kasalukuyan, ay 6.9 billion. So, i-round up natin, 7. So, 6.9. Kumpanya sa loob lang ng 3 taon mula 2022. Malayong-malayo sa 1.9 billion pesos worth of contracts na nakuha nito sa loob ng 5 taon mula 2016. So, imaginein mo malayong-malayo from the 5 years na hindi si BBM ang presidente at nung naging presidente in 3 years, ang laki ng nilobo. Ano ibig sabihin nun? Hindi. Tanga na lang ang magsasabing, it's a coincidence. Ano kayong sasabihin ni Auntie Claire? Ayan na lumalabas na sasabihin niya, walang kinalaman si BBM dyan. Singhot pa ng utot. Yan naman ang ginagawa ng mga ngayon Singhot ng utot ni BBM. Tapos, ilalabas nila sa bibig nila, iba. Pero akala nila mabango, mabantot din. Parang nagkaroon ng utot sa bibig. Tama, mali. Hanggang 2021. Hindi pa kasama dyan ang JC08. Ito pa, meron pang JC08 Builders talagang. Eto, sino naman to? Isipin mo, yung pagiging garapal, nagkaroon ng extension. Ano tong extension? Pakingge. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Revelasyon ni Chavit Singson at kung ano-ano mga binitawan at yung ikinulong nila na si retired General Pokis. Naku po, alam mo, ang dami yung nagaganap kasi simula pa lang at meron pang mangyayari. Ito, abangan nyo ito pakinig kayo na mabuti, abangan nyo. Dahil nga, alam naman po natin nung Disyembre, kahit kayo ay busy sa inyong mga Christmas party, Christmas holiday, vacation, marami ang nadismaya. Ang buong Pilipino ay nadismaya dahil sabi ni Marcos may makukulong pero walang ni isang nakulong. Pero syempre, yung mga bayaran niyang vlogger ang sinasabi, di ba si Diskaya naman nakulong? Ay, ang tanga-tanga nila. Ang sinasabi nating gustong makulong ay hindi yung mga private person. Ang gusto nating makulong ay yung mga politiko. At lalong-lalo na yung kanyang pinsan. Ang gusto nating makulong. At syempre si Zaldico, gusto rin natin niya makulong. Hindi ibig sabihin, nagsalita na siya, ligtas na siya. Gusto din natin niya makulong. Kasi, isipin nyo to ang bilis nilang kumilos pagkakalaban sa politika, pero pagdating sa katulad ng nila Zaldico, nila Romualdez, abay, ang bagal-bagal. Di ba Yun ang gusto nating makulong. Kaya nga maraming na-frustrate nitong Disyembre, tapos may nagusog pa Hindi, Pasko na. Ay, sa bagong taon na, sabi ko naman pagalaw ng pagalaw. Tapos na yung bagong taon mga kababayan at wala pa rin pong nakukulong. Abay, may ibig sabihin na po talagang ang mga Pilipino ay nalungkot dahil sandali, tangina, tinatarantado mo talaga kami. Binudol mo na nga kami noong 2022, bubuduli mo na naman kami ngayon. Binudol mo na nga kami sa 20 pesos na bigas, ngayon bubuduli mo na naman kami. Na kaya siya may makukulong, walang nakulong.
Kaya nga mga kababayan, meron akong nabalitaan. Pag-uusapan natin yan, unya-unya. May nabalitaan ako na may dalawang ikukulong na senador. Na may dalawang parabagang panakipbutas. Para mawala doon sa issue na wala siyang naikulong. Merong ipakukulong na dalawang senador. Mamaya pag-uusapan natin yan. Pero ang unang nakulong, ngayon, nakulong nung kahapon. Walang iba kung hindi ang isang nagpoprotesta laban sa korupsyon. Yung pang nakulong, nakutang na. Doon ka talaga mabibwisit sa bayan natin, no? Nantakin mo, kung sino pa yung lumalaban sa korupsyon, siya pa yung nakulong. Yung mga korap, abay malaya. Yung mga korap ay masayang nagdidiwang ng kanilang Pasko at bagong taon sa iba't ibang bansa. Di ba? No, sa totoo lang hindi na nga natin alam kung asa na nga ba to si Romualdez o si Zaldico. Sabi nila, kanselado na yung passport niya, makakauwi na yan, kung ano-ano sinasabi, mahuhuli na yan, ma-Interpol na yan. Di ba yung paulit-ulit na sinasabi? May nangyari ba? Wala pa rin. Ako po. At ang nakulong, walang iba kung hindi lumalaban sa korupsyon. Walang iba kung hindi si retired General Pokis. Buti na lang at kapag bail siya, na nabayaran niya po yung nakapagpiyansa siya para makalaya po siya. Kasi sa totoo lang, ako nung tinitignan ko at yung inaaral ko yung mga sinabi niya, parang wala naman ako nakitang mas malala pa doon sa sinasabi ng mga makakaliwang terorista. Kasi lagi lang naman niya sinasabi, dapat maging transparent at nagagalit na ang taong bayan, pero wala ho siyang ginawang panggugulo. As a matter of fact, di ba sinabi ko nga sa video ko kahapon, habang tayo ay nasa park dito sa Tokyo, sabi ko doon mas malala pa nga yung mga makakaliwang grupo ng mga komunista, terorista. Pag sila nagsalita talagang ibagsak, di ba? Ganun sila Etong grupo ni General Pokis, wala akong ganyang klaseng pagsasalita. As a matter of fact, ingat na ingat po yung grupo na yan. Pag nasa rally, di ba, nasamahan po natin yung isang rally na yan. At sila po ingat na ingat. Meron pa silang mga warning na nung pinagsalita tayo, walang Marcos resign. Yung mga ganyan ba, napakaingat po nito mga to. Pero bakit siya nang inuna? Alam mo, iba't ibang teorya ang bumabalot diyan sa pagpauna na ikulong itong si General Pokis. Alam niyo kung bakit? Isa ho diyan ay talagang winawarningan niya nito ni Marcos. Winawarningan niya na kung sino man ang magtatangkang paalisin ako sa posisyon, kasunod ng pagpaalis doon sa presidente ng Venezuela, kung sino man ang magpapaalis sa aking posisyon, sisiguraduhin ko merong maikukulong. Ayan yung niya yung bangbangang para bagang inaano niya sa tao na pag ikaw lumabang ka sa gobyerno nito, ikukulong ka. Kahit ba sabihin natin may bail. Kasi sa totoo lang, hindi importante sa kanila kung magiging guilty ka ba, hahatulan ka ba ng husgado na guilty. Ang importante sa kanila, matakot ka. Takutin ka para hindi na ikaw magsalita. Kasi wala na silang magawa Frustrated ang taong bayan, galit ang taong bayan. Ngayon, konting trigger na lang, talaga nga namang baka paalisin na sa posisyon si Pangulong Marcos, di ba? So ngayon, minawarningan niya kung sino man ang mga magiging leader na paalisin siya sa posisyon. At pag ito ay naipakulong niya itong si General, isipin mo isang PM Mayor, retired General. Isang matapakatikas na tao, naipakulong niya. Ay, ibig sabihin lamang nun, kayong mga susunod na mga junior officer, kayang-kaya ko kayo ipakulong. Kaya wag kayong gagawa ng alam ninyong sasabit kayo dahil pag ako kinriticize nyo o sinabihan nyo, tandaan nyo, kritisismo lang ang ginawa nitong General, si retired General, kritisismo lang ginawa niya pero pinakulong niya. So sinasabi ngayon ni Marcos na kung sino man ang babati ko sa akin, meron kayong pupuntahan. Yan ay kulungan. Ito, pakinggan natin yung pahayag ni retired General nung siya ay nakapag-bail na. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, hindi nakasubscribe.
Yung pag-aresto, naintindihan ko yun dahil trabaho ng CIDG yun. Ano? Ang hindi natin maintindihan at kinababahalan natin ay bakit yung mga taong nagpapahayag ng mga damdamin napoprotesta dahil dito sa mga matinding korupsyon na ito ay kinakasuhan, inuhuli, inaarestong tulad ko. Alam mo, eto sir, mawalang maistorbo na bago ka tumuloy sa yung sinasabi. Talagang tama yung sinabi ng mga tao mga lalo na naalala ko I think it was Chavit Singson who said this na mas malala pa itong anak kesa dun sa tatay. Yung tatay, strong personality. Yun yung atake bilang isang pinapakita sa tao, strong. Pero itong isa, kunwari weak, kunwari tatanga-tanga, di ba? Hindi, alam mo yung kunwari, hindi ako, wala ako dyan. Hindi akong alam dyan sa mga ganyan. Kunwari ganyan, yung para bagang laging feeling kawawa. Yan ang itsura niya Di ba, totoo naman Yan yung feeling niya. Inaapi ako, kawawa naman ako. Ganon ang estilo nitong presidente na to Kunwari kawawa siya. Pero in reality, sabi ng mga tao, kahit nga si Governor Chavit, sinasabi nga na ito'y mas malala pa sa tatay. Kasi bait-baitan. Which is totoo naman. Kaya mag-iingat kayo sa mga kaibigan ninyo na bait-baitan pagkakaharap kayo. Oo. Yung kunwari ang bait-bait, mag-ingat kayo dyan. Kasi may ibig sabihin lamang po niyan. Minsan yung bait-baitan pa yan na nanunuklaw. Oo. Sabi ko sa inyo. Yung mga kaibigan ninyong mas okay pa yung masamang tao yung kaaway mo. Kasi yung kaaway mo, alam mong kaaway mo. Kaya mag-iingat ka. Pero yung bait-baitan, akala mo kaibigan mo, pag yan, nagbaba ka ng iyong guard, ika nga, yung defensive nyo, yung pagiging defensive mo sa sarili mo, biglang aatake yan. Kasi nga demonyo. Parang ganyan daw si Marcos. Totoo. Kasi noon, lantaran Lantaran yung ng pag sa media, mga kalaban, opposition, lantaran. Ngayon, slight. Pinadadaan sa iba yung magsasampa ng kaso, uutusan yung mga general nila, uutusan kunwari si politikong ganito, kasuhan mo to para manahimik. Ganun ang ginagawa niya. Ibig sabihin, nag-a-appear siya na siya yung biktima, pero in reality, siya naman talaga yung mastermind na ito, gipitin mo itong tao na ito. Yun ang sabi ng iba. At yun din ang sinasabi ni former Governor Chavit, di ba? Na parang gano'n ang pag-uugali nito ni BBM. Ano sa tingin ninyo mga kababayan? Ako para sa akin, dami kong alam. Madami kong kinaharap na kaso na yung iba na-dismiss na alam kong hindi naman gagawin ng tao na yun. Alam kong napag-utusan lang. Kasi nga, hindi natin tinanggap yung kanilang alok. Tandaan ninyo hindi lang ako nagsasalita pero napakaraming mantakin. Hindi naman sa pagmamayabang. Hindi ako sa nagyayabang ito po ayoko ito. Ayokong dinadrag o yung bang inaangat ang sariling bangko. Pero siguro naman kahit papaano yung naaabot ng ating channel sa YouTube talagang umaabot hanggang kataas-taasan. Kaya nga may mga nagtangka, di ba? Nasabi ko na sa inyo yan. Ilang beses ako tinangkaan na tapalan ng pera. Nung hindi ako pumayag, dalawa yan. Dalawang higante yan. Hindi ko na lang sasabihin sa inyo, magkamag-anak pa yung dalawa na yun. Yung dalawang magkamag-anak na yun. Sinusubukan, tigakalahating milyon. Kada buwan mo ito. Ang sarap na sana ng buhay ko nun. Mantakin mo, kada buwan. Di may kukuyakoy na lang ako. May 1 milyon na ako, kada buwan. Diba, ang dami ko na mabibiling motor nun. Ang dami ko na mabibiling Dior. Di ba? Pero hindi tayo pumayag. Ngayon, kinasuhan tayo, kaliwat kanan. Kung kani-kanino pinadadaan. Ano ibig ko lang sabihin? Ganun pag-uugali itong mga demonyon to tulad nito, since sedition inciting to sedition ng kanyang kaso, kaya na-serban siya ng warrant. Yun ang totoo dyan, kaya siya nakulong. Nadakip siya. At ang kinakasuhan, na-aresto yung mga taong nagnakaw ng bilyon-bilyon, yung mga kumuha ng pera na instead sana sa mga flood control para mawalang baha. Ayun ang inaasam na natin na makulong, mapanagot, pero wala. Sir, yung background ng case po ninyo, inciting to sedition, meron daw po ba kayong mga naging pahayag ng pag-aaklas laban po sa gobyerno or sa AFP?
Ayun na nga yung inciting sedition is parang nanghihikayat ng sedisyon na pabagsakin ng gobyerno. Hindi ho namin ginagawa yon sa gobyerno. Kami lamang ay nagpapahayag ng damdamin, matinding puot, galit ng mga tao. Na tulad ninyo, tulad natin lahat, tulad ng mga pulis, tulad ng mga sundalo, na nararamdaman natin yung yun ang paglapastangan ng mga taong pinagkatiwalaan natin, ng mga taong binoto natin, na pagsilbihan tayo, pero sa halip, tayo ay winalangya. Ninakaw nila yung pera ng taong bayan. Yun ang gusto natin mapanagot. Ang bigyan ng justisya. Is it true, sir, na nakikayat kayo sa militar na mag-aklas po sa pamamalaan? Hindi, wala tayong mag-aaklas. Hindi po pwede yun. Yun, masasabi natin mag-aaklas, babagsakin ng gobyerno, talagang seditious yun. Pero hindi nang ginagawa, hindi ko ginawa yun. Hindi yung ginagawa ng United People's Initiative yun. Pero General, ano daw po yung naging context? Bakit po kayo kinasuhan ng inciting to sedition? Yung sinasabi nila, yung mga post ko raw na destabilization, nanggugulo sa gobyerno, mga ganon. Pero wala naman yung talagang mag-aklas, labanan ng gobyerno, babagsakin. Wala naman ganon. During the arrest, sir, nakaramdam ba kayo na parang minoviolate sa rights po nila? Hindi naman dahil of course binasahan ako ng Miranda rights pag aresto sa akin sa airport, sa terminal, binasahan ako ng CIDG ng aking mga karapatan. So unfortunately, yung karapatan na yun nakalagay doon ay I am entitled I have the right to counsel or legal counsel or legal assistance. Unfortunately kanina hindi nakapasok yung mga lawyers namin kaya Alam mo, ganyan na sila, no? Nakakasanayan na nila. And dapat pagka ganyan, dismiss ka agad, mati ka agad dyan. Kasi kanina, kahapon, may lumabas na video na hinuli, di ba? Matik yun Yung Miranda rights, kailangan may present lawyer ka pagka dinakip ka, di ba? O at least man lang pinasunod, di ba? O, siyempre, right then and then, hindi pa pwede. Alam naman, antayin muna yung lawyer mo bago ka dakpin. Hindi pa pwede yun. Pero once na andun na nagsisisigaw na sa gate si Topacio, si Atty. Topacio, pero hindi pinapasok. Abay, malaking yun, malaking katarantaduhan po yun. Bakit hindi ho pinapasok? Diba? Naandun ni abogado mo. Pwede kung kailangan isa kayo sa mobile, si Atty. Topacio, at kung papayag naman siya, edi sumakay siya. Pero binigyan niyo sana ng choice. Alam nyo kasi kung ba't hindi hinayaan yun. Kasi nga, gustong, yung takot, yun yung gusto nilang mangyari dito sa tao. Siguro, na-underestimate nila si General Pocis dahil PA Mayor ito Hindi naman ito ordinary, hindi naman po siya nanlalait tayo ng kapwa ng mga other uniform personnel. Hindi ito ordinaryong nag-aral lang ng criminology. Hindi ito ganun. Ito po ay PA Mayor. Nag-training po ito ng malupit. At sanay ho yan sa panguusig. Mantakin mo. Pero bakit ganun? Kasi nga gusto nila magkaroon ng takot. Not only to him, but to the entire group and to the people who's talking against the government. Including the vloggers. Di ba? Kasi yan yung yan yung kanilang sige lang, kasuhan nyo ng kasuhan para maubos ang pera, matakot, lahat. Ganun ang gagawin nila Mga animal at demonyo talaga yung mga nasa gobyerno ngayon. nagkaroon ng konting commotion doon. Gusto sana ng lawyers namin na makausap ako kasi hiniwalay yung pag-aresto sa akin, wala yung mga lawyers doon. Yun lang naman ang nag-issue doon. Yun ang nangyari ho dyan. At nako. Alam mo ito gusto ko lang itong importante kasi itong maintindihan natin itong revelasyon ni Governor Chavit, di ba? Na yung favorite contractor ni Marcos, lumobo ang proyekto. Ito yung hindi ko magets Tama si retired General Pocis. Ito yung mga matitindi yung ginawa. Bakit hindi ito yung kasuhan? Hindi ito yung ipakulong. Pero ang ipapakulong mo yung bumabatikos. Napakamalaking katarantaduhan nun, mga kababayan. Tingnan ninyo kung gaano katindi nito. Malalim daw ang ugnayan ni na PBBM at ng kanya umanong paboritong contractor sa Ilocos Norte. Mula nang maupo ang Pangulo, lumobo raw ang mga kontratang nasusungkit ng kumpanya mula sa gobyerno. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimban. Tila mayroon daw favorite contractor si Pangulong Bongbong Marcos sa Ilocos Norte. Yan ang inilahad ni former Ilocos Sur Governor Chavit Singson sa isang press conference ngayong araw. Ang contractor daw na ito, walang iba kundi ang Megapolitan Builders and Construction Supply. Bawal yan, pero paborito na ng kontraktor. Karamihan, bilyon ang binigay sa kanya. Noong konsel pa lang itong si Alcid, kontraktor na, paborito na ni Bongbong Marcos ang kontraktor ito. So, wala na silang hiya. Konsyal pa lang, favorite contractor na ito ni Marcos. Mayor na, binigyan pa ng bilyones na construction. Isipin mo mayor na. Meron contractor pa rin siya ng gobyerno na pinagbabawal.
Ayan po yung napakalinaw ng pagkasabi ni Governor Singson, ni former governor. Mantakin mo, mayor na daw. Itong kaibigan ni Marcos, nakakatanggap pa ng proyekto sa pamahalaan. Allegedly. Ganong katindi. At ito nga, ni-research din mismo ng bilyonaryo. Totoo ba yung sinasabi ni Governor Chavit? Kasi remember ito po hindi lang basta-basta akusasyon. Ito po may ebidensyang inilabas si Chavit. At pinag-aralan din ng bilyonaryo. Sinisigurado, totoo ba yan? At ito napatunayan nila. Matindi. Flood control sa Ilocos Norte. Una nang iniulat ng Billionaire News Channel na direktang pagmamayari ni incumbent Lawag City Mayor James Brian Alcid ang Megapolitan Builders. Hanggang sa kasalukuyan, pangalan niya ang nakalagay bilang authorized managing Mayor na yan Tandaan ninyo, pinagbabawal sa batas yan. Even mayor siya pa rin ang managing officer saan ka nakakita nun sa Pilipinas, mga kababayan? Bawal. Bawal. Nasa batas. Politiko ka. Pumasok ka sa proyekto, nasa sa gobyerno, ikaw ang mayor. Anak ng tutsang kalabaw yan, Katarantaduhan, di ba? Tapos ang may ganang pakulong ni Marcos, etong sila Pokis, kagaguhan officer ng kumpanya sa DPWH Contracts kahit na 2022 pa siya nagsimulang umupo sa pamahalaan bilang konsehal. Matapos i-endorso ng Team Marcos noong 2025 elections, tinalo niya sa pagkaalkalde ng Lawag City si former Mayor Michael Marcos Kion, isang kilalang kritiko ng pamilyang Marcos kahit nanalo. Tinalo niya isang Marcos na kritiko ni BBM. Ito kaaway ito ni BBM, pero Marcos ito tinalo. Mantakin mo, natalong isang Marcos doon sa lugar nila. Ano nangyari yun? Tanong natin kay Chairman George Garcia. Alam mo naman yun, si Himala, kasalanan ba? Humingi ako sa'yo ng Himala. napinsang buo siya ni PBBM. Sinuri ng Billionaire News Channel ang mga kontratang napanalunan ng Megapolitan Builders. Yan. 2016 hanggang 2025, 2016 hanggang, ayan, abot sa 334 contracts worth 8.8 billion pesos 8.8 billion. Wow. Mga kababayan, billion ito. Pag 8.8, so sabihin mo na i-round up na natin sa 9. Okay, 9 billion na proyekto. Ibig sabihin yan, 9,000 million. Ganon kalaki yun. Yung 1 million na nga lang. Ang hirap ng bayaran sa credit card. Ayan, 900. Ay, 9,000 million. Kasi 9 billion ang nakubra ng kumpanya. Pero kung hihimayin ito, tila mas malaki pa ng 5 beses ang nakubrang kontrata ng Megapolitan Builders mula 2022 hanggang 2025. 2022, time is 5. Ito hindi ito si Chavit lang. Bilyonaryo isang media na ang naglabas nito. Na talagang nag-time is 5 yung kanyang nakuhang kontrata sa gobyerno. Kaysa 2016 hanggang 2021. From 2016 to 2021, 152 contracts worth 1.9 billion pesos. Nung 2016 to 2021, that is more or more 5 years. Nung panahon ni Pangulong Duterte, meron na ito 1.9. Ito yung mga panahon na alam naman natin, hawak nila ang Ilocos o mga congressman dyan, mga bata nila. Pero tingnan ninyo yung susunod Ang nakuha ng Megapolitan. Marami pa sa mga kontrata nito mula 2016 hanggang 2018, naka-joint venture sa iba pang mga kumpanya. O gumamit pa ng ibang di ba? Wait, yan yung ginagawa nila para makalusot joint venture di ba? Gumamit pa sila ng iba kasi siyempre nahiya pa sila kay siguro inisip nila hindi atin itong speaker na ni Duterte. So, kailangan medyo palusutan muna natin. Di atin to. Pero nung 2022 na, tingnan nyo, garapalan. Hindi aabot sa 500 million pesos worth of contracts ang napananalunan ng kumpanya sa mga taong ito. Pero pagputok ng 2022, kasabay ng pagiging konsehal ni Alcid at pag-upo bilang Pangulo ni PBBM, biglang umakyat sa 917 million pesos ang presyo ng mga kontratang nakuha ng Megapolitan Builders. Pagsapit ng 2023, dumoble ito sa 2 billion pesos. 2 billion. Dumoble na. Noong unang taon pa lang, pumalo na ng kalaki. Ngayon, nung naging 2023 na, dumoble na. Worth of contracts muli noong 2024 at 1.8 billion pesos naman noong 2025. Sa kabuuan, aabot sa 6.9 billion pesos ang presyo ng mga kontratang nakuha. Yung kanina kasing almost 9 billion, kasama yung 2021, kasama yung 2016 to 2021. So kung tatanggalin mo yun, ito na daw yung from 2022 hanggang ngayong kasalukuyan ay 6.9 billion. So i-round up natin 7.
Ha? So 6.9. kumpanya sa loob lang ng 3 taon mula 2022. Malayong malayo sa 1.9 billion pesos worth of contracts na nakuha nito sa loob ng 5 taon mula 2016. So, imaginein mo malayong malayo from the 5 years na hindi si BBM ang presidente at nung naging presidente in 3 years, ang laki ng nilobo. Ano ibig sabihin nun? Hindi. Tanga na lang ang magsasabing, it's a coincidence. Ano kayo sasabihin ni Auntie Claire? Ayan na lumalabas na sasabihin niya, walang kinalaman si BBM dyan. Singhot pa ng utot. Yan naman ang ginagawa ng mga ano ngayon singhot ng utot ni BBM. Tapos ilalabas nila sa bibig nila iba. Pero akala nila mabango, mabantot din. Parang nagkaroon ng utot sa bibig. Tama, mali. Hanggang 2021. Hindi pa kasama dyan ang JC08. Ito pa, meron pang JC08 builders talagang. Eto, sino naman to? Isipin mo yung pagiging garapal. Nagkaroon ng extension. Ano tong extension? Pakingge. Builders Corporation na nakakuha ng 123 contracts worth 679 million pesos mula 2024 na nakapangalan naman sa kapatid ni Alcid. Kita niyo yung katarantaduhan Gago! Nag-extend. Para bagang sinabi, dagdagan pa natin. Ikaw na may-ari nito isang kumpanya na to. Dinoble yung kumpanya para doblede yung kikitain, di ba? Ganon katindi ang ginagawa nitong mga to. Again, hindi po ako nagsabi niyan. Hindi po ako nag-akusa niyan. Nag-akusa po niyan si Chavit Singson. At ito naman, report ng bilyonaryo. Tayo po ay hindi report lang. Nire-reactionan lang natin yung sinabi ni Governor Singson at itong bilyonaryo na matindi talaga. Imagine niyo mga kababayan, ito ay may ebidensya. Asa na yung mga quote-unquote na anti-corruption kuno na mga kakampuet at mga teroristang makakaliwa? Asa na kayo? Ito, ang linaw pa sa malinaw. Huwag na kayo magtitingin kung saan-saan. Pupunta na naman kayo Davao. Yung mga mga makakaliwang terorista, laging sa Davao nakatingin. Ayaw tumingin sa taas, lagi nakatingin sa baba. I mean ang baba, yung south Ganon Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ni Mayor Alcid pero hindi ito tumugon sa aming mensahe. Kung ayaw mong dito ka na lang magsalita. So Mayor Alcid, ikaw ay malayang kontakin mo ako kung gusto mong banatbyofficial@gmail.com. Kontakin mo ako kung nais mong marinig ang iyong panig. Paririnig natin ang iyong panig dito sa ating himpilan. Kasi inakusahan ka ni Governor Singson. Bata ka daw ni BBM. Tapos itong bilyonaryo ay may nilabas namang mga ebidensya laban sa'yo. So, ano masasabi mo dyan? We are open to your opinion. Basta itong sigurado tayo. Nga ang mga kakampuet. Nga ang mga teroristang makakaliwa. At lahat pa ng mga bayarang vlogger ni Marcos, paano nyo to i-deny? Ano ang instruction sa inyo ng boss ninyo si Auntie Claire? Sige nga. Anong instruction sa inyo? Paano nyo i-deny ito? Yung paglobo ng nakuhang kontrata mula sa gobyerno ng presidente na si Bongbong Marcos. Etong kaibigan niya. Tandaan niyo in-endorse pa nga ito ng partido ni Marcos Ito pa nga ang inilaban nila doon sa pinsan na kaaway. Pinsan ni Marcos na kaaway niya. Ito ang inilaban. Ibig sabihin talagang bata niya to. 'Di ba? Yun ay malinaw. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa
Sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka saktan gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan. Tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman Hanggang sa dulo, di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. tahimik ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, Ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa. Kahit ngayon. hanggang sa dulo, tangan ka pa rin. Sa puso ng batang minsan mong pinakain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay, kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo. Dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan.
Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.